Magandang araw mga bata! Handa na ba kayo sa ating pag-aaralan ngayon? Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa asignaturang Araling Panlipunan para sa mga batang mag-aaral na nasa ikalawang baitang. Ito ang aralin para sa unang linggo na sakop ng ikatlong markahan. Ngunit bago ang lahat, nais kong linawin na ang module na ito ay hindi sariling akda ng channel na ito. Ang nilalaman nito ay pagmamay-ari ng DepEd Regional Office 4A at ng Curriculum and Learning Management Division Calabarzon. Binigyan ng boses upang makatulong sa mga mag-aaral na nahihirapang mag-aral mag-isa. Salamat po! Sa aralin na ito, mauunawaan mo ang mga likas na yaman ng iyong komunidad. Magkakaroon ka rin ng kaalaman sa mga produkto at hanap buhay mula sa likas na yaman ng iyong komunidad. Tingnan mo ang mga sumusunod na larawan. Alam mo ba kung alin sa mga ito ang galing sa lupa at galing sa tubig? Tingnan nga natin. Saan kaya galing ang manok? Tama, ito ay galing sa lupa. Saan naman galing ang alimango? Ito ay galing sa tubig. Ang mangga kaya? Tama, galing pa rin ito sa lupa. At ang perlas naman ay galing sa tubig. Ang isda, galing din sa tubig. At ang palay, galing sa lupa. Ang tigre, galing sa lupa. At ang hipon ay galing sa tubig. Magaling! Alam mo ba, ang mga bagay sa ating paligid na bahagi ng kalikasan ay tinatawag na likas na yaman. Ito ay maaaring magamit ng mga tao para sa kanilang kapakinabangan. Dito nagmumula ang mga pangunahing pangangailangan ng tao tulad ng damit, pagkain, at tirahan. Karamihan sa mga likas yaman ay nagmumula sa mga anyong lupa. At kapag ang likas na yaman ay nanggaling sa anyong lupa, ito ay tinatawag nating yamang lupa. At kung ito naman ay galing sa anyong tubig, ito naman ay tinatawag nating yamang tubig. Mayroong ding likas na yaman na tinatawag na yamang tao. Ngunit bago ang lahat, tingnan muna natin kung naaalala mo pa ang iba't ibang anyong lupa. Alam mo ba kung anong anyong lupa ito? Tama, ito ay kapatagan. Ang kasunod naman, tingnan mong mabuti ang larawan. Ito ay patag na lupa sa itaas ng bundok. Ano ang tawag natin dito? Tama, ito ay talampas. At ito namang kasunod na larawan, patag na lupa sa pagitan ng mga bundok. Anong anyong lupa ito? Tama, ito ay lambak. At ito naman, alam mo ba kung saan ito? Ito ang bundok Panitinan dito sa Montalban. Ang ganda, di ba? Ang anyong lupa na ito ay bundok. At ano naman ang anyong lupa na mas mababa sa bundok?
Ito ang tanyag na Chocolate Hills. At saan ito matatagpuan? Matatagpuan ito sa Bohol. Ito ay tinatawag na burol. At ito naman ay tama. Ito ay bulkan. Ito ang pinakasikat na bulkan sa Pilipinas. Dahil napakaganda ang kanyang hugis. Perpekto ang kanyang hugis apa. At ito ang Bulkang Mayon. Alam mo ba na napakarami ang pakinabang sa ating mga anyong lupa? Sa ating mga anyong lupa, matatagpuan ang napakaraming halaman at puno na pwede nating itanim. Angkop din dito ang pag-aalaga at pagpaparami ng mga hayop. May mga komunidad na may anyong lupa tulad ng bundok, kapatagan, lambak at talampas. Dito natin napapakinabangan ang mga yamang lupa. Sa mga komunidad na sagana sa yamang lupa, karaniwang hanap buhay ng mga tao ang pagsasaka at pag-aalaga ng hayop. Sa ating mga anyong tubig, naaalala mo pa rin ba sila? Sige nga, subukan natin. Ito ang pinakamalawak na anyong tubig. Ano ang tawag dito? Tama, ito ang karagatan. Ito naman ay may maalat din na tubig. Malawak din ito. Alam mo ba kung ano ito? Tama, ito ang dagat. Namimiss mo na bang maligo sa dagat? Ano namang anyong tubig ito? Tama, ito ang Ilog Wawa. Makikita mo rin dito ang lumang dam ng Montalban o tinatawag na Wawa Dam. Nakapaligo ka na rin ba dito? Ano naman ang tawag sa anyong tubig na napapaligiran ng lupa? Tama, ang tawag dito ay lawa. At ito naman ay anyong tubig na nagmumula sa mataas na bahagi ng bundok. Kilala mo ba kung saan ito matatagpuan? Ito ay matatagpuan dito sa atin, sa Montalban. Ito ang Puray Falls. At ang anyong tubig na ito ay tinatawag nating talon. Alam mo bang mahalaga din ang mga anyong tubig para sa mga tao? Sa mga anyong tubig natin nakukuha ang iba't ibang uri ng isda, halamang dagat at iba pang yaman na matatagpuan sa karagatan. Pangunahing hanap buhay ng mga komunidad na may yamang tubig ay ang pangingisda. Bukod dito, ang mga komunidad na may yamang tubig ay kilala rin sa kanilang magagandang beach na siya namang dinarayo ng mga turista. Alam mo bang hindi lang yamang lupa at yamang tubig ang mayroon tayo? Mayroon din tayong mga tinatawag na yamang tao. At tayo yon. Tingnan ang susunod na larawan. Ilan lamang sila sa mga ipinagmamalaki natin sa ating komunidad. Ang pulis, guro, doktor, nurse, karpintero, magsasaka, mangingisda, inhinyero at marami pang iba. Sila ang tinatawag nating mga yaman tao.
At ikaw rin bilang isang bata, ikaw ay lalaki at balang araw ay magiging yaman din ng bansa o ng komunidad. Natatani rin ang mga komunidad na may masisipag, matatalino, at malilikhaing mamamayan. Ang mga ito ay tinatawag na yamang tao. Ang mga yamang lupa at yamang tubig ay napakikinabangan dahil sa mga taong naglilinang at nangangalaga sa mga ito. Mayroon ding mga kasapi ng komunidad na lumilinang ng mga likas na yaman upang bumuo ng bagong produkto. Ang ilan sa mga ito ay ang karpintero at inhinyero na bumubuo ng gusali at mananahi na lumilikha ng mga damit. May mga kasapi rin ng komunidad na ang tungkulin ay maglingkod sa mga tao tulad ng guro, doktor, at pulis. Ngayon, subukan mo nang sagutin ang iyong gawain sa pagkatuto bilang isa. Isulat ang YL kung ang sumusunod na larawan ay nabibilang sa yamang lupa at YT naman kung ito ay nabibilang sa yamang tubig. Isulat ang iyong sagot sa isang malinis na papel. Tandaan mo ha, pag YL, ito ay yamang lupa o yaman na nakukuha sa lupa. At kapag YT naman, ito ay yamang tubig o ito ay nakukuha sa tubig. Para sa unang bilang, pangalawang bilang, pangatlo, pang-apat, at panlima. Tapos ka na ba? Ngayon naman, para sa iyong gawain sa pagkatuto bilang dalawa, piliin sa kahon ang mga salitang kabilang sa mga pangkat ng likas yaman. Isulat ito sa tamang pangkat na kinabibilangan. Isulat ang iyong sagot sa isang malinis na papel. Ang mga salitang nasa loob ng kahon ay kabibe, sapatero, pulis, punong kahoy, halaman, kambing, guro, abogado, at beach. Ito naman ang mga pangkat kung saan mo isusulat ang mga salitang ito. Sa unang pangkat, mayroon tayong letrang A, yamang lupa. Hanapin mo sa loob ng kahon ang mga likas yaman na nanggaling sa lupa at isusulat dito sa pangkat na ito. Sa pangalawang pangkat, yamang tubig. Hanapin mo ang mga likas na yamang tubig at isulat mo dito sa pangalawang kahon. Dito naman sa pangatlong pangkat, hanapin mo ang mga yamang tao sa loob ng kahon at isulat mo sa pangkat na ito. Para naman sa iyong gawain sa pagkatuto bilang tatlo, kapanayamin ang isang nakatatandang miyembro ng inyong pamilya o kakilala. Punan ang hinihinging impormasyon sa mga pangungusap at isulat ang iyong sagot sa isang malinis na papel. Ako si Patlang. Ako ay Patlang taong gulang. Ang hanap buhay ng aking ama ay Patlang. Ang hanap buhay naman ng aking ina ay Patlang.
Sa aming komunidad, matatagpuan ang mga likas na yaman tulad ng patlang. Sa huling patlang, dito mo isusulat ang mga likas na yaman na matatagpuan sa inyong lugar. At sa iyong gawain sa pagkatuto bilang 4, gamit ang iyong lapis, iguhit sa isang malinis na papel ang likas na yaman na matatagpuan sa inyong komunidad. Maaari mong gawing basihan ang mga sumusunod na larawan. At para naman sa iyong gawain sa pagkatuto bilang 5, ipikit ang iyong mga mata at isipin ang iyong sarili makalipas ang 20 taon. Anong yamang tao sa inyong komunidad ang nais mong maging kapag ikaw ay nasa 8 gulang na at bakit? Isulat sa isang malinis na papel ang iyong sagot. Sa gawain na ito, isipin mo kung ano ang gusto mo. Gusto mo bang maging isang doktor para makatulong sa panggagamot sa mga taong may sakit? Gusto mo bang maging inhinyero? Gusto mo bang maging abogado? Maging sundalo o pulis? Ano kaya ang gusto mo? Isulat mo ang iyong sagot at kung ano ang iyong dahilan kung bakit ito ang iyong napili. At para sa huling bahagi ng ating aralin, punan ang patlang ng wastong salita o konsepto upang mabuo ang diwa ng pangungusap tungkol sa aralin. Ang mga patlang sa ating komunidad ay pinagmumulan ng iba't ibang patlang at hanap buhay. Ang mga ito ay nakatutulong sa pagsulong sa magandang buhay ng mga mamamayan sa komunidad. Kung kaya't, nararapat lamang na ating patlang ang mga likas na yaman sa ating komunidad. Ang mga pagpipilian sa loob ng kahon ay produkto, pangalagaan, at likas na yaman. Hanggang dito na lang ang ating aralin ngayon. Sana lubos mo nang naintindihan ang mga pakinabang na naibibigay ng ating kapaligiran sa ating komunidad. At bilang bata, sa murang edad, sana tumulong kang pangalagaan ang mga likas na yaman na ito at gamitin ang mga ito ng wasto. Muli, ito si Teacher Rayma nagsasabing maraming salamat sa iyong panonood sa aking video lesson. Hanggang sa muli nating aralin. Paalam!